Sa ley informaw. Prevenir enfermedad y saber el magacura. Junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, muli po natin makakasama ang Zamboanga City Medical Center para pag-usapan po ang ating kalusugan. Ito po ang segment Serbisyo con Compasyon at gaya nga po ng aking nabanggit kanina, pag-uusapan po natin ang tungkol sa Diabetes Awareness Week. I-welcome po natin via Zoom ang ating doktor, isang endocrinologist, Dr. Sarah Jane Labay. Doc, good morning. Welcome po sa DXAS. Magandang umaga po at magandang umaga po sa mga tagapakinig ng DXAS 1116. Yes, welcome. Welcome and good morning po, Doc. Sa ito nga po, no, pag-uusapan po natin ito, isa sa mga pinakamahalaga, I think, Doc, no, isa sa mga challenging na mga sakit dahil ako, parang left and right, may mga kakilala tayo na diabetic. Pero, Doc, marami po tayong naririnig tungkol sa diabetes. Pero, gaano po ba kalaganap na ito sa ating bansa, no, lalo na sa Zamboanga? Maaari rin po ba ninyong ibahagi, no, kung ano po yung cases natin, sitwasyon o trend ng mga kaso dito sa ZCMC? So maraming salamat po sa tanong, ma'am. Una po sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa inyo sa pag-imbita sa akin sa araw na ito upang maibahagi ang mga impormasyon tungkol sa diabetes bilang pagdiriwang ng Diabetes Awareness Week. Actually, sa Pilipinas po, mabilis at tahimik na dumarami yung bilang ng diabetes. Sa pinakabagong taya ng International Diabetes Federation since 2024, nasa 7.5% o mahigit 4 na milyong katao sa Pilipinas ang may diabetes. Gaya po ng sinabi ninyo kanina, hindi malabong meron talaga tayong kakilalang may diabetes either sa pamilya o sa mga kaibigan. Naiulat rin sa kamakailang Philippine Statistics Authority na ang diabetes ay pang-5 na sa nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa. Sa mga ospital sa bansa, kabilang na po dito yung ospital kung nasaan po ako, ang Zamboanga City Medical Center, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng diabetes, lalo na sa mga pasyenteng may sabay na sakit gaya ng high blood, sakit sa puso at sakit sa bato. Ang ZCMC ay katulad lamang ng mga iba't ibang tertiary hospital sa bansa na laganap ang diabetes. Hindi lang natin napapansin na diabetes dahil pumapasok po sila, komplikado na. Ayan, no, parang bad news na talaga itong cases po ng ating diabetes. Pero Doc, ano po kaya ang dahilan? Bakit po lalong nag-i-increase, dumarami? Ang mahirap pa dito, nabanggit nyo po kanina palihim na dumarami, hindi natin alam. Ano po yung mga top reason na po ngayon? Actually, ma'am, hindi, in a way, nagpo-progress na din po kasi yung bansa natin. Marami nang, nakikita ninyo yung mga kainan po natin, mura na, madali lang bilhin, puros matatamis. Yung mga Pilipino mahilig sa mga matatamis. At the same time, dahil sa mga Asian population, risk factor na din po bilang Asians na meron po talaga tayong higher risk na mag-develop ng diabetes. Plus namana natin sa mga nanay at tatay po natin. Kaya tumataas talaga yung trend. Paminsan kahit sobrang diet, sobrang exercise, kapag may mga risko pa rin na hindi natin makontrol, maaaring magkaroon pa rin ng diabetes. Plus, gaya ng sabi ko kanina, yung lifestyle po natin na hindi na natin makontrol dahil sa dami ng mga food chains around. Yan po. Oo, lalo na po ngayon, no, left and right din po yung mga drinks na binibenta na sobra-sobra po yung mga sugar po pala nun, yung mga kala natin mga may kulay, no, na mga drinks na nakikita na lang natin dito sa kalye. Pero Doc, ang ating tema po ngayon, dito po kami interested din dahil ang sabi dito, 4 dapat sa diabetes, pagtibayin, iwasan ang komplikasyon ay kamitin. Paano po ba ito, Doc? Ano yung mga ways para makamit natin na maiwasan ang complications? Ang mensahe kasi ng temang ito, simple lang pero malalim. Kung palalakasin ang 4 na haligi ng pangangalaga sa diabetes, gaya po ng sabi nyo, tamang pagkain, regular na ehersisyo,
wastong pag-inom ng gamot at regular na check-up sa doktor, maaagapan natin ang malulubhang komplikasyon at maaari pa rin mamuhay ng maayos kahit may diabetes. So gaya ng kahit na sinabi po natin tumataas, pero kung kontrolado, maaari pa rin mamuhay ng maayos at masigasig at matagal ang mga pasyenteng may diabetes. Pinapaalala rin po ng temang ito na hindi sapat ang pag-inom lang ng gamot alone or ang pag-diet lamang paminsan. Kailangan sabay-sabay at tuloy-tuloy ang apat na ito upang tunay na bumaba ang blood sugar at maprotektahan ang puso, bato, mata at ugat. Which is yun po yung mga complications eventually. May, sa experience niyo po, Dok, no, matanong ko lang, ano yung pinakabatang nagkaroon ng sakit na diabetes po? Ang diabetes po kasi, ma'am, yung pinaka-famous na groups ng diabetes ay yung type 1 at type 2 diabetes. Ang type 1 diabetes, hindi na po natin makontrol yun dahil sa pagkabata pa lamang, mga 5 years old, 6 years old, may diabetes na po sila dahil sa may autoimmune problem po talaga sila. Pero yung mga pasyenteng type 2 na sa dati, iniisip po natin na sa 30s, 40s years old dapat magkaka-diabetes or type 2 diabetes dahil sa meron po silang factor na po ng mga risk factor, lifestyle factors. Supposedly, sa mga ganong edad pa, matatanda na po lumalabas yung type 2 diabetes. Pero gaya po ng sabi ko sa inyo ngayon, kanina, na meron na po tayong iba't ibang risk factors or lifestyle na kakaiba, kahit mabata pa, teenagers pa, obese na sila. So, kahit mga teenagers pa, 14, 15 years old, nagkaka-type 2 diabetes na rin. Pero, syempre, mahirap pa rin yun ma-identify. Kailangan magpasuri muna sa doktor para ma-identify kung type 1 or type 2 diabetes po talaga yung isang pasyente. Dahil magkaiba po yung pag-manage ng mga pasyenteng yun. Okay, pero ano po yung mga karaniwang mga symptoms po, Dok, na para sila po ay ma-alerto at magpa-check up na po? Gaya ng sabi ko po kanina, halos walang nararamdaman sa umpisa. Kaya madalas itong hindi napapansin hanggat hindi mataas yung blood sugar. Ilan sa mga unang senyales na hindi dapat ipagwalang bahala ay madalas at marami ang pag-ihi, lalo na sa gabi. Labis na pagkauhaw, tuyong bibig at madaling ma-dehydrate. Palaging pagod at nanghihina kahit sapat ang tulog. Bigla o hindi maipaliwanag na pagbawas ng timbang. So, di ba, mga pasyente, Yes po. pumayat ako, so baka walang diabetes. Pero kung bigla ang pagbawas ng timbang, tapos dehydrated yung itsura, pwedeng senyales na po yun ng diabetes. Pero may mga iba naman, dumadagdag naman yung timbang nila. Malabong paningin at madalas na impeksyon, gaya sa balat, sa ihi, sa sugat, at mga mabagal na paggaling ng sugat o patos sa paa. Tapos meron din po tayong tinatawag na signs of insulin resistance, gaya ng maitim na patches sa leeg, sa kilikili o singit. Mga senyales po yun ng insulin resistance. Pero may mga cases po tayo, Dok, dahil lang din talaga sa pagkain po, Dok, no? Kaya siya nagkaroon ng sugar problem. Ang pagkain ay contributory po yun siya. Okay. So kapag may risko na kayo na may diabetes plus dadamihan nyo pa ng kain, mahirap po talaga kontrolin yun. Dok, ano rin po ay yung mga complication pa, especially, Dok, may mga bago po ba tayong mga cases or pag-aaral ngayon na dahil lang dito nagkaroon ng bagong iba pang partner na sakit? Yes po, Dok. Hello, ma'am. Yes po. Sorry po. Opo, Dok. Naputol po kaya. Ayun, opo. Eto po, Dok. Malinaw na po ba, Dok? Apo. Ayan po. Opo, Dok. Yung tanong ko po kanina, ano po yung mga complication po talaga ng diabetes? At may mga bago po ba tayong na-discover na dahil lang sa problem sa sugar, meron ng iba pang sakit na nakita nga naging partner? Kasi di ba kanina sabi natin, yung may mga high blood, sakit sa puso, ayan, ito yung lalong minsan nagiging mas malala pag may diabetes tayo. Opo. Gaya po ng Ayan.
medyo nagkakaproblema lang po tayo sa internet, no? O, Sabi ko po mangyari ay morbidity po nila na hindi natin na-control ay diabetes po pala. May mga ibang mga pasyente nagkakaroon ng mga neuropathy or mga tusok-tusok sa kamay o pamamanhid ng mga kamay. May mga iba nagkakaroon ng mga panlalabo ng mata. So multifactorial po talaga yung diabetes. Okay, ayan po. Doc, ano naman po yung mga ano po, kanina na-mention nyo po, no, may iba't ibang tamang way, I mean, yung type 1, type 2, meron tayong dapat dyan gawin, hindi magkatulad, no, yung paano natin sila i-treat. Paano po ba, Doc? Halimbawa kung type 1, or umpisa natin na lang sa type 2 kasi ito medyo kaya pa po, paano po ba ang gamutan dito, Doc? Ayan. Sige po, no, oras natin mga kaibigan, 7:59, nagkakaroon lang po tayo ng internet problem. Ayan, oo, at susubukan po natin ulit na i-communicate si Dr. Labay, si Dr. Sara, ayan, no, para mapag-usapan pa rin natin ang tungkol nga dito sa diabetes, no, at kung saan, grabe ha, ito na yung sa 2024 na record, sabi pa, 7.5% o katumbas po ng 4 million na katao ang meron na pong sakit na ganito, at pang top 5 na po siya, no, na cause of death dito sa atin. So, Doc, ayan po, welcome po muli, no, Pasensya na po talaga. Yes po, no problem po, Doc. So, Doc, yung tanong ko po kanina, paano po pag makita na type 2 pala siya? Paano po ba yung gamutan? Yung gamutan, yung type 2 diabetes, ang pagkakaiba sa type 2 at type 1, ang type 2 diabetes, nadadala pa po sa oral na gamot po sa diabetes. Siyempre, kailangan po natin ng guidance sa doktor po natin dahil hindi po lahat na, iba't ibang gamot po na oral, alam marami pong lumalabas, mga metformin, dapagliflozin, empagliflozin, nakaakma po yan, depende pa sa iba pang mga karakteristik ng isang pasyente. So, depende po yun sa doktor, titingnan lahat kung matanda ba, bata ba, may sakit ba sa bato, may sakit ba sa puso, iaakma po doon yung gamot sa diabetes. Pero kung hindi na po talaga makontrol ng oral, ay paminsan po ay dinadagdagan ng mga insulin ng mga doktor po natin. Compared po doon sa type 1 diabetes na hindi po talaga gumagana yung mga oral hypoglycemic agents. Kaya insulin na po yung mga ganong pasyente. Dahil sa simula't simula, wala na po talaga silang insulin. From worst to worst po, ano po yung pinaka pwedeng mangyari sa kanila? Worst, diabetic emergency, mga diabetic ketoacidosis, yan po ay uncontrolled, bukod po dun sa mga sinabi kong komplikasyon, kapag sobrang taas po ng sugar, may mga ibang pasyente na i-emergency po talaga. Sa sobrang taas ng sugar, nagkakaroon ng asido yung katawan nila dahil nagagamit, naubos yung mga asukal, ginagamit yung ibang part, yung taba po natin para hanggang sa nagkaka-asido na po sa katawan at lumalala at mas kung ano pa man yung underlying na condition, infection man or sakit sa dugo or sakit sa bato, ay mas pinalalala pa yon ng uncontrolled diabetes. May mga iba nakakamatay po talaga yun. Yung iba naman po na-amputate po, Doc, no? Na-ampute, yun din po pala yung mga sugat-sugat sa paa na hindi akala natin paltos lang or akala natin kaya lang na betadine hanggang sa antibiotic, kahit anong antibiotic iniinom natin hanggang sa mapabayaan, yun pala hindi controlled yung sugar kaya hindi gumaganda yung paghilom ng sugat. May mga ganun po talaga. Dok, kasama po ba sa tinatawag natin na yung diabetes kapag mababa rin po yung kanyang sugar? Or ibang case din po yun? Yung hypoglycemia po ay pwedeng dahil sa maraming pwedeng rason kung bakit, dahil kulang yung kain or dahil ba nasobrahan sa gamot. May mga certain oral hypoglycemic agents na mas nakakakos ng hypoglycemia kumpara sa iba. Kaya sabi po namin, humingi po talaga ng tulong ng doktor para mag-guide po yung mga gamot na iinumin. Yung insulin, kapag nasobrahan din, pwede ding mag-cause ng hypoglycemia, kaya kami po yung nag-a-adjust ng mga monitor or tinutulungan po namin i-adjust yung mga ini-inject po nating insulin. May mga ibang mga pasyente pag may malubhang infection or
may sakit sa atay, bumabagsak din po yung sugar nila. Pero ito po ay technically hindi diabetes, separate po ito, pero kailangan po itong malaman ng mga pasyente dahil pwede po itong maging komplikasyon nung gamutan naman or yung hindi maayos na pag-manage ng diabetes. Kasi yung ibang pasyente, magdadala na lang ng baon ng mga matatamis para kung bumagsak ang sugar, yun na lang yung gamutan nila. Pwede po bang ganun lang? Opo, ma'am. Actually, yung mabilis na pagbagsak ng sugar, hindi din po yun maganda, inirerekomenda. May mga ibang mga pasyente nagdidieta po ng sobra kasi diabetic sila. Pero kapag mababa din yung asukal, mababa sa 70, mababa sa 50, kulang din po ng enerhiya yung mga utak natin, yung ibang parte ng katawan natin. Kaya importante po talaga kahit yung mga sintomas ng hypoglycemia ay malaman po ng pasyente. Kanina po, Dok, yung tanong din ko po sa mga tagapakinig natin, ano yung paborito nilang masustansyang pagkain na pwedeng makatulong para makontrol ang kanilang blood sugar. May ganyan po ba tayo? May food na, ito kainin natin or gulay kasi makapag-control to? Kung maalam po yung pinggang Pinoy na hinahati po natin yung isang pinggan into 4 or kalahati nun puro gulay at prutas, 1/4 nun carbohydrate, depende kung anong carbohydrate ang gusto nyo, kanin ba or patatas ba, tapos 1/4 nun ay mga protina. Siyempre pipiliin kasi ang point po dito ay hindi lang po driver ng mataas na sugar or uncontrolled cardiovascular disease risk factors yung carbohydrate. Kailangan balanse po yung kain. Doon po sa tanong ninyo kung ano yung mainam na kainin, doon po tayo sa mga pagkain low glycemic index. Ibig sabihin, hindi po lahat ng gulay, hindi po lahat ng prutas, pare-pareho yung pag-akyat ng sugar natin. Yung mga green leafy vegetables, technically, yun po yung magandang akmain natin sa dieta natin, yung mga green leafy vegetable, and less on the starchy foods, starchy vegetables, and also yung mga kanin, limitahan din kung isang cup lang, yung mas maayos na isang cup lang or 2 or 3 piraso ng tinapay, yung mga ganun po, ma'am, na hindi sobrang magpataas ng sugar. Pero ito ay depende pa rin po sa may mga pasyente. May mga pasyente na konting kain lang ng ganitong kain, aakyat agad. May mga iba naman kahit nasobrahan ng kain, hindi naman umaakit masyado yung sugar. So, kaya po kailangan talaga ng guidance. Sabi mga po, pasyente may din. Yes, sabi po dito ni Christina Alabata, my favorite po, yung favorite ko ay food ay red rice and vegetables. Ayan. Yung red rice po ba, Doc? Pasok po siya, Doc? Ang brown rice pa yan? Parang yan. Opo, compared dun sa white rice, mas mataas yung glycemic index po ng white rice at mas balance po yung distribution po mas late din po na tumataas yung sugar with the brown rice as compared to the white rice. So mas safe kainin yung red or brown rice compared doon sa plain white rice po na. Pero kung malimit pero may kamahalan yung mga ganun, ma'am. Tapos mahilig kasi tayo sa yun lang yung maganda yung mga ganyang pagkain, pero syempre, portion pa rin po yung importante. Kahit kainin po natin yung mga regular natin na kinakain, pero kapag moderate lang po yung dami at hindi nasusobrahan, especially mahilig tayong kumain sa mga birthday, sa mga party, tapos puro carbohydrate po yung handaan. So, yun lang po. Medyo dapat conscious lang po tayo sa mga pinipili nating pagkain. Lalo na ngayon, no, malapit na naman yung Burr months, marami na naman tayong pupuntahan na mga bahay-bahay. Doc, may mga misconception rin po ba tayong alam na dapat na po natin i-correct ngayon? Misconception, usually na sinasabi ng mga pasyente, kapag hindi matamis ang kinakain ko, hindi ako magkaka-diabetes. Mali po ito. Gaya ng sinabi ko kanina, mas mahalaga yung kabuong diet, timbang, aktibidad, at family history. Sabi din ng mga ibang pasyente, kapag may diabetes, wala nang magagawa. Hindi din po ito totoo. Maraming pasyente ang nakokontrol kapag maayos lamang ang pagkain, ehersisyo, gamot, at regular na follow-up. Mayroon din mga pasyente na nahihilig po sa mga supplement o herbal na bilang kapalit po dun sa kanilang gamot sa diabetes.
although may mga kulang, walang konkretong ebidensya na pwedeng ipalit ang mga supplement sa mga napatunayan ng gamot para makontrol ang diabetes. Yun lang po yung, at saka yung sinasabi ko kanina, kung kapag payat, hindi magkaka-diabetes. Mali rin po ito. Kahit payat ang isang tao, pwede pa rin magkaroon ng diabetes kung may genetic risk or may other risk factors po. Yung challenge din po pala natin, Doc, no, minsan di na nila iniinom yung gamot kasi ang alternative na nila, yung narinig nila sa ibang mga radyo or TV, yung mga herbal, yun ang pinapalit. Ano po yung danger dito, Doc? Yung danger po dito ay mapapabayaan po at darating na lang sa ospital, komplikado na yung sitwasyon. Wala naman po kaming against po doon. Actually, yung mga herbal at mga supplements na ito ay sometimes, depende sa anong supplement, complementary po ito sa pag-treat ng diabetes. Hindi pa rin po dapat palitan, hindi siya dapat kapalit ng totoong mga gamot para sa diabetes. Yun po yung isa po sa gusto kong iparating na mensahe sa mga viewers, listeners po. Kailangan po talaga tayong magpakonsulta muna sa ating doktor. Maging honest po tayo kung may ibang mga gamot tayong gustong i-partner doon sa kanilang inireseta kasi hindi nyo alam baka later on, yun po yung magpapalala pala sa inyo. Sa una lang, kala nyo gumaling kayo, wala lang. Pero bandang dulo, nagulat na lang kayo, may complication na kayo kasi nga... Basta wag lang pong ipalit. Oh. Parang may mga prescribe na gamot sa'yo yung doktor ninyo, tatanggalin nyo yun lahat dahil may narinig kayong ganitong supplement or mga ganyan, mga kape-kape or mga juice na tatanggalin nyo na po yung mga maintenance ninyo. Pwede pa rin itong ituloy, pero kailangan ikonsulta po sa doktor ninyo na isigurado natin walang interaction po sa mga current na medication po ninyo. Dok, totoo po ba na kapag diabetic ang isang tao, nagkakaroon po ng emotional, psychological problem para po alam din po ng family paano sila gagabayan? Paano po ba ito, Dok? Actually, mahalaga talaga yung role ng family. Yung diabetes po ay hindi, especially mga diabetic po natin, matatanda na or kailangan po talaga nila ng suporta sa mga pamilya po nila. Dahil kadalasan, yung pamilya din una nakakapansin pag may magbabago sa kondisyon nila, tulad ng mga sintomas na sinabi ko na bumabagsak yung sugar or masyadong tumataas. Yung emotional na suporta, importante, hindi lang sa mga pamilya, pati sa mga kaibigan. Kasi syempre, kapag kakain sila sa labas, sino yung tutulong sa kanila na pipili ng mga pagkain or mag-encourage sa kanila na okay lang yan, kahit hindi mo to makain lahat, at least nandito kami, tutulungan ka namin, pipiliin kung ano yung mga pagkain na safe para sa'yo. Para hindi maramdaman ng pasyente na nag-iisa sila sa kanilang kalagayan. Yung pamilya at mga kaibigan, tumutulong din sa pagre-remind sa pag-inom ng gamot at mga regular na check-up. So, multiple factors po yung kailangan at tulong-tulong, hindi lang mag-isa ng pasyenteng gagamutin yung diabetes niya. At tama po ba din, Doc, pag diabetic ang isang tao, hindi na po ito nawawala. Kinokontrol na lang po natin. Tama po ba yun? Tama po yun, pero may mga bagong lumalabas ngayon na ang ibang mga pasyenteng may diabetes ay napupunta sa state of remission. Ibig sabihin, may certain amount of time na hindi maaring mabawasan yung mga gamot nila sa diabetes, or sometimes sa sobrang ganda ng sugars po nila, hindi na sila nagagamot for a period of time. Pero hindi pa rin po ibig sabihin cured yung diabetes nila. Napupunta lang po sila sa state of remission, pero kailangan pa rin yung regular follow-up kasi in case na bumalik or maging uncontrolled na naman, ay madali po natin maibabalik yung mga gamot. And for clarification, Doc, kung halimbawa po na-control na nila ang Pero yun po, ma'am, sorry. Yes po. Yun po, ma'am, ay sa mga pasyenteng usually nasa earlier stage ng diabetes. Pero pag mga later na, more than 10 years sang may diabetes, more than 5 years na, usually tuloy-tuloy na po yung gamutan. Okay. Kung halimbawa din po ba, Doc, ano yung magandang impact sa katawan kapag kontrolado na po nila ang kanilang sugar? Kasi like for example, may high blood sila o may heart problem sila. Ano po ang magandang impact naman po nito kung kontrolado ang kanilang sugar?
syempre, yung sugar po nagkukos ng paglalapot ng dugo. Mm. So kapag high blood po tayo, tapos yung sugar natin, yung dugo po natin malapot dahil sa asukal, mahihirapan yung daloy ng dugo po natin. So kung makokontrol yung sugar, mas maganda yung daloy ng dugo natin. Pero kailangan pa rin ituloy-tuloy yung mga maintenance para tuloy-tuloy yung epekto. At yung mga gamutan sa hypertension, sa ibang sakit kaya ng high blood or mga stroke, itutuloy pa rin po natin. Compounded by uncontrolled diabetes, pwedeng magkaroon ng mga complication naman gaya ng pagkumpol ng dugo at nagiging stroke, nagiging heart attack. So, maiiwasan po natin yung mga ganun. Kahit may high blood ka, kahit meron kang problema sa kidney, pero kung yung controlled sila, hindi ka mapupunta dun sa malubhang kalagayan na ma-ICU, ma-admit dahil sa stroke o heart attack. At dahil nasabi rin po natin kanina, usually sa una walang nararamdaman ang mga pasyente, kailan po sila dapat magpa-check, magpa-screening? Okay, sa pinakabagong rekomendasyon po ng Clinical Practice Guidelines sa Pilipinas, lahat po ng Pilipino, basta edad 35 pataas, kailangan taunan na pong magpapa-check up ng mga laboratory. For diabetes, yung fasting blood sugar pa rin po yung recommended, or yung mga NGSP accredited ni HbA1c laboratory. And sometimes, may mga ilang pasyente, pwede din gamitin yung 75 grams OGTT. Pero yung mga ganong laboratory request ay, syempre, kailangan mo pa uminom ng mga 75 grams glucose. Pero, at basically, pwede nang magfa-fasting blood sugar HbA1c mula edad na 35 years old pataas. Or, pwedeng earlier or any age as long as meron po mga risk factors. Actually, marami pong risk factors kung natin isa-isahin natin, pero ibabanggit ko lang po yung ilang risk factors. So, kahit anong edad, pero kung meron kang history ng impaired fasting glucose, ibig sabihin, hindi ka pa diabetic, wala ka pang diabetes dahil hindi pa umabot dun yung fasting blood sugar mo, pero nasa impaired fasting glucose ka na. Nasa 100 to 125 milligrams per deciliter yung fasting blood sugar mo. Pag meron kang history na nabuntis ka na may diabetes during pagbubuntis, tapos nawala after, dapat yearly magpa-monitor ka na ng mga sugar mo. Or nanganak ng sanggol na malaki yung timbang of more than 3.8 kg. May mga sakit sa puso o may mga cardiovascular risk factor, mga pasyenteng may tuberculosis, mga pasyenteng may PCOS. Yung PCOS na yun, iniba na po yung pangalan. Ginawa ng polyendocrine metabolic ovarian syndrome kasi hindi lang ovary yung problema. Yung kabuuang estado po ng metabolismo natin na yung naapektuhan ng PCOS. Yung may mga fatty liver, mga pasyenteng may kasaysayan na sa pamilya, especially mga kamag-anak sa unang antas. Mga pasyente na usually sedentary or kawalan ng physical na aktibidades, mga nag-a-antipsychotic medication, pasyenteng may mataas yung triglyceride, yung sa laboratory nila, may mga pasyente na may alta presyon kahit 32 ka pa pero may alta presyon ka na, mga pasyenteng may malalaki yung timbang, BMI na medyo sikat yan ngayon yung maglo-lose weight dahil po yan is risk factor din po yan sa pagkakaroon eventually ng diabetes. Especially kapag may central obesity, yung malalaki yung sa may tiyan banda. So, yun po. Yung mga pasyenteng medyo matataas na rin yung kaso ng mga HIV. Yung mga patients na may HIV na umiinom ng mga antiretroviral. Technically, hindi dahil talaga sa HIV. Pero doon po sa mga gamot na iniinom nila para iwasan yung komplikasyon naman ng HIV. Mga pasyenteng may other cardiovascular risk factors like yung mga naninigarilyo, may mga sakit sa cholesterol, at yung mga pasyenteng kakagaling lang sa kidney transplant, so kailangan po nilang mag-steroids, glucocorticoids, tacrolimus, cyclosporine, yung mga ganong mga pasyente. Okay. So kahit anong edad, basta meron ka kahit isa lang sa doon. mga nabanggit. Oo, dami nga po nun eh. Parang Kuya Roland, magpa-check na tayo ulit. Pero Doc, lahat po ba ng nabanggit ninyo, available po ba sa ZCMC yung mga tests? Yes po. Available po sila sa ZCMC at po sa iba't ibang ospital naman po sa Zamboanga. Madali lang pong gawin yung mga laboratory nito. Kailan po sila pwedeng pumunta, Doc? Paano po ba?
Kung fasting blood sugar, which is pang-diagnose, usually dapat may 8 hours fasting. So, usually mga 10 p.m. hindi nakakain para sa kaumagahan, makukuha na yung laboratory nila around 6 or 7 a.m. Yung HbA1c naman, kung NGSP accredited, pwedeng fasting or non-fasting. So, mas madali yun kasi anytime pwede naman yung kunin. So, yun po. Hindi na po nila kailangan ng prescription doc or ano tawag doon, request. Pwede nang diretso sa laboratory. Actually, pwede na. Pwede silang diretso na. Pero yung pag-interpret pa rin ng mga Yes. resulta, kailangan pa rin puntahan yung Oo, doktor. may mga pasyente pa naman pag nakita nila ay negative naman, di ko na kailangan si doc. May range. May range po talaga na tinitingnan yung doktor. Yes, minsan po doc, i-AI na lang nila, upload sa AI, interpret this result. Okay na, may doctor. So, wag pong gano'n na, may mga doktor pa rin po talaga tayo na mas marunong mag-interpret po ng ating result. Doc, sa ating pagtatapos po, ano po ang inyong panawagan, inyong mensahe ngayong Diabetes Awareness Week po? So, sa pagdiriwang po ng Diabetes Awareness Week, ang mensahe ko lang po ay ang diabetes ay kayang makontrol at maraming komplikasyon ang maiiwasan kung magtutulungan ang pasyente, ang pamilya at ang komunidad. Ang mahalaga ay magsimula sa maliit. Actually, very simple lang yung 4 dapat sa diabetes. Tamang pagkain, regular na ehersisyo, wastong pag-inom ng gamot at regular na konsultasyon at monitoring. Maliit, pero kapag tinuloy-tuloy, ang mga komplikasyon ay may iwasan. Sa pagdiriwang po ng Diabetes Awareness Week, paalala po ang layunin, iwas komplikasyon ay kamtin. Ay hindi lang para sa mga may diabetes ngayon, kundi po para sa bawat Pilipino na gustong umiwas sa sakit at sa panganib na dulot po nito. Yan lang po. Ayan, kaya po mahalaga po magkaroon tayo ng pakialam sa ating sarili. Tayo po ay maging good steward ng ating katawan, ha. At maganda rin po yung paalala ni Doc, no? Kahit wala kang nararamdaman, hindi naman ibig sabihin hindi ka na pwedeng magpa-check up. Kung gusto mong lalong maging malusog ka habang tumatanda, regular check up po. Lalo na kung meron kayo sa inyong workplace, no, yung mga annual check up, ayan, maganda po yan. Or ikaw mismo sa sarili mo kung afford mo naman. Baka pwede mo rin maitanong sa Yaka program, di ba? Baka pasok na rin yan. Ayan, so... Yan po. Malaking tulong yan. Yakap. Oo, yun. Ayun, pwede po kayo doon. Magpa-accredit po kayo sa pinakamalapit na ospital or ZCMC at pwede po kayong magpa-check. Oras po natin, mga kaibigan, ay 8:20 ng umaga at gusto nating magpasalamat sa ating naging guest ngayon, si Dr. Sarah Jane Labay. Doc, daghang salamat. Thank you po, no, sa wisdom. Salamat kayo, ma'am. Yes, at sa pag-educate nyo po sa amin. God bless you po, Doc, at maraming salamat. Hanggang sa muli po, Doc. Salamat po.